Sa? 2nd Brigade yata ito. Yes. Magandang umaga po, General. General Escanilla, sir. Semenay, Yes, magandang umaga po, General. Ka Eric and Franco and Miss Ina po ang narito ngayon. Yes, sir. magandang umaga po, magandang umaga. Good morning, sir. Thank you for your time dito sa SMNI at Laban Kasamang Bayan. Si Ka Eric po ito. We have received a news dispatch from our friendly netizens. May mga video pa ng isang malaking engkwentro na naganap kahapon sa Negros Occidental, either boundary ito ng Kabangkalan at nasasakupan po ng inyong Army Command area bilang commander, brigade commander ng 302nd Brigade with particular unit operating in the area. Ang balita dito ay 47th Infantry Battalion. Infantry Battalion. At ito ay involving sa mga teroristang grupong NPA sa Negros Island. Please, kindly confirm, General Escanillas, nitong flash-in report na natanggap namin ngayong umaga dito sa SMNI. Magandang umaga, SMNI, no? Si Yes, Commander morning, General. dito, General Escanillas, no? Yes, confirm po, may encounter tayo kagabi, around 8 o'clock ng gabi, sa Porok Lubi, Barangay Tabugon, Kabangkalan, Negros Oriental, no? Occidental. Occidental. So, we received report na may mga presence ng mga armado dun sa Barangay Tabugon. And of course, mandate naman talaga ng armed forces to drive them away or para ma-ensure yung katahimikan at orderliness ng lugar. So, we responded. And then while on their way, dito banda sa Porok Lubi, may nakita silang tricycle and then nung try nila i-check is pinatukan sila. Kaya we responded, no? We responded sa actions ng NPA na ito. And of course may prior intel din tayo na may mga grupo ng armadong grupo na ito na may conduct ng partisan operation. Kasi may mga CSP deployments tayo sa Kawayan at saka yung Kabangkalan, yung 303rd naman na area. May plano silang mag-conduct ng partisan operations. Sparrow, bali. So that's why we monitor natin yan. Ngayon, timing din na may report din na may mga armado dun sa barangay Tabugon na ito. Tabugon. So we responded. Akala nila siguro konti lang yung tropa namin kasi we move by teams 3, 4, ganyan. Kaya naputukan nila, naka-maneuver agad ang natin. Unfortunately, yun for them, nasawi po sila. At wala pong nasawi sa hanay ng Tropa. identified po yung apat na mga 5 actually. Lima ba ang killed in action sa NPA, General Escanillas? 5? Bali, 6 ang patay po. 6. 6. Grabe. Ang 4 po dito ay mga mataas ang rangko, isang squad leader, 2 by squad leader ng 2 squad sa platoon na yan, isang medic, no? Unfortunately, yung isang babae is wife ni Commander Bravo. Si Bravo is squad leader. Squad leader pala ito. Yan. Ako sa isa, hindi pa namin masyado na-identify. Okay. Sabi nila siya ang nagda-drive ng tricycle. Ng tricycle. But of course, membro din siya, I'm sure. Kasi in that lieu hour, no? 8 o'clock, kasama niya yung armado. May mga na-recover na mga short firearms. Kasi yun nga, siguro, partisan operation sa purpose nila. Kaya short firearms sila. Pag partisan operations kasi mga kababayan, tama si General Escanillas, yan ay Sparrow operations. So, notorious ito sila Pag sa Negros. Sparrow, anong pinagkaiba niya sa ibang operation NPA? Pag Sparrow operations, General Escanillas, ang target nila yan, mga nasa town center area, sentro ng baryo, tsaka short firearm. Yung mga liquidation ng mga sinasabi nilang military asset, mga barangay captain, mga sibilyan natin pinagginalaan nila. So, ganito ba ang inyong intel report, General Escanillas, that they are planning to execute or assassinate some civilians and other military officers in the area na dinidikita nila, kaya nagkunwari sila na sa tricycle lamang at may maliliit na mga naka-concealed na mga armas until sila ay matuntun ng impormasyon na pumasok mula sa unit ninyo? We've been receiving persistent report regarding that. Now, actually, we warned out the SP operators months or weeks prior ago that they should be wary on the actions of the
CTGs kasi apektado sila sa atin ng CSP White area. Oh, may Talaga CSP dyan sa- pala dyan. So, napuputol yung suporta nila sa loob, na-engage, na-co-op natin ng mga members ng mga CTG affected mass organization nila. Kaya pala. So, gagawa sila ng bagay para takutin or i-disrupt yung ating ano. So, we really have reports on that. No? Okay, klaro. Yes, actually, General, kung titignan natin yung footage, no? Medyo masakit tignan bilang isang Pilipino na kapwa Pilipino rin na napatay. At kung titignan mo, patong-patong ka, Eric, ang kanilang katawan doon sa Anim isang... daw ang patay, eh. Anim ang patay ka, Eric, di ba? Masaktas may babae pa. Medic daw ito. Yung medic medic pa. officer yan. Ano po ang sunod na gagawin po nating hakbang para sa mga nasawing NPA? Are we going to reach out their family? Ano po ba yung mga susunod na gagawin po natin bilang isang mula sa side ng Philippine Army? Yes, sir. Go ahead po. Yes, sir. Actually, we've been coordinating with the LGUs to help and provide assistance to the fatalities of the victims of itong encounter na to. As always, yan ginagawa namin, no? Just like what happened in Bohol, we sought assistance from the LGU Bohol, no? That was 2 weeks ago, no? Kung nabalitaan nyo rin, 6 rin ang tawisanin ng NPA ito. 6 din. Itong recovered firearms. Mga partner natin na NGO to give assistance, no? At, para ipakita sa kanila na hindi natin sila pinababayaan. And para ano rin, na pakita rin sa kanila na after sila mamatay, hindi sila, the CTGs has no concern regard sa kanila, which is ang gobyerno pa rin natutulong, gobyerno pa rin mag-assist, no? Tinutulungan, din natin sila pinapabayaan, and then we reach out to the family or the other members ng CTGs who already lay down their arms. Yes. Tama. Very Kasi good. wala namang wala namang pagtungan yung pinaglalaban nila. Correct. Yes. Yun yung mga efforts natin. Yes, General, gusto ko lang din po matanong kung yung kanilang mga labi, ano po ba, sino po ba may karapatan nito after? Ang kanilang family or ang Philippine Army kung saan sila ililibing? Meron po bang ganito or nakadepende na po yun sa pamilya? At sa local government unit na Oh, kino-coordinate. of course, the family has the right to claim the remains of their relatives. Hindi natin pinipigilan yan. And then, kung hindi kiniklaim, we coordinate with the LGU for the papalibing. processing of their remains kung anong disposition. Okay. We have no control on that, no? Kasi pamilya naman nila yan, no? So, they have the right to claim those remains ng mga nasawi. Ayun.